Nang inilunsad ni Putin ang pananakop sa Ukraine, inakala niyang matatapos ito sa loob ng ilang linggo, kung hindi man araw lang. Darating sa kanya ang kaluwalhatian. Magsisimula ang bagong imperyong Ruso sa pamumuno ni Putin, tinitiyak ang kanyang pamana. Wala ni isa sa mga iyon ang nangyari. Ngayon, nahaharap si Putin sa malinaw na katotohanang mamamatay siya bago matapos ang digmaang sinimulan niya. Ngunit hindi Ukraine ang papatay sa kanya. Lahat mula sa mga elite ng Russia hanggang sa mga blogerong militar nito at pati na rin sa pinakamalapit at pinagkakatiwalaang pangkat ni Putin ay tumatalikod na sa kanilang leader. Umiikot na ang mga pating. Wala nang magawa si Putin. Sa matematika pa lang, tatagal ang digmaan ni Putin ng dekada kahit wala na siya. Hindi na nga usapin kung mapatalsik siya sa kapangyarihan. Sa ngayon, kontrolado ng Russia ang 20% ng Ukraine, kaya mahigit 482,000 sikwadmeter pa ang kailangan nilang sakupin. Ayon sa Institute for the Study of War, nagawa lang masakop ng Russia ang 348.3 kilometro kwadrado ng Ukraine sa unang mga buwan ng 2026. Kasama rito ang netong pagkawala ng teritoryo nila noong Abril. I-multiply mo yan ng 3 para makuha ang abante na 1,044.9 na kilometro kwadrado. Hatiin mo ang natitirang bahagi ng Ukraine sa bilang na yan at lalabas na 461 taon. Kahit mabuhay pa si Putin ng 4 na buhay, matagal na siyang patay bago bumagsak ang Ukraine sa bilis ng pag-abante ng Russia. Pero kahit gaano pa kasamang sitwasyon para kay Putin, hindi ito ang dahilan kung bakit matagal na siyang mawawala sa laban bago pa bumagsak ang Ukraine. Mas malaki na ngayon ang banta kay Putin mula sa loob kaysa sa Ukraine. Sa Ukraine man lang, pwedeng magpadala si Putin ng mga sundalo para mamatay at hindi niya kailangang mag-alala sa mga patagong nagpapatalas ng kutsilyo sa sariling bayan. Hindi oras ang problema ni Putin, kundi lahat ng iba pa. Simula sa mismong organisasyon na ginagamit ni Putin para manatili sa kapangyarihan, ang Federal Security Service ng Russia o FSB. Parang ang FSB ay kumikilos para kay Putin mula nang simulan niya ang pananakop. Elite Security Service ito ng Russia. Binubuo ng mga operatiba na kilala ni Putin mula sa panahon niya sa lumang KGB ng Unyong Sobyet. Tulad ni Putin, prioridad ng FSB ang kontrol, kapangyarihan, at pamamahala at akses sa mga yamang pinakamahalaga kay Putin. Magkakapareho sila ng pag-iisip. Pero dito nagsisimula ang problema ni Putin. Kung may nakilala siyang kaideya sa FSB, ibig sabihin, may iba rin dong handang gawin ang lahat para makuha ang kapangyarihan. Si Putin ang may hawak ng kapangyarihan. Ang FSB, na dapat sana'y tumutulong sa kanya na mapanatili ito, ay unti-unti palang kumukuha ng kapangyarihan mula sa kanya. Walang halatang makikita sa mga ginagawa ng FSB para kay Putin kung mabilis lang tingnan. Nang mag-utos ang presidente ng Russia ng mga paghihigpit sa internet, ang FSB ang nagpatupad nito. Kapag may ipinaaresto o itinulak sa bintana si Putin na di umano'y tiwaling opisyal, laging nandoon ang FSB at nakakakuha ng tiwala niya sa pagsunod sa lahat ng utos. Ang hindi kailanman napansin ni Putin, at marahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam, ay tungkol ito sa paglika ng pagdepende. Kailangan ni Putin ng FSB hanggang sa punto na hindi na talagang presidente ng Russia ang may kontrol sa Russia. Ang FSB na ang namumuno. Nasaan ang ebidensya? Wala namang direktang pahayag dito. Hindi ganoon ang kilos ng FSB. Pero may mga palatandaan na, kahit banayad, bumubuo ng larawan ng pagtataksil na sumilo kay Putin. Isa sa unang senyales na hindi talaga kumikilos ang FSB para sa kapakanan ni Putin ay nang utusan itong tumulong sa paghahanda ng Russia sa pagsalakay sa Ukraine. Ilang buwan matapos ang pagsalakay, iniulat ng stories na gipapasa ang mga opisyal ng FSB kay Putin ng maling impormasyon tungkol sa nangyayari sa Ukraine. Noong una, inisip na ito ay dahil sa kakulangan ng kakayahan. Gayunpaman, ang totoong nangyari ay maaring ginabayan ng FSB si Putin patungo sa landas ng paglalagay sa Russia sa isang mahaba at masakit na digmaan na unti-unting sisira sa makapangyariang leader na mahigit 25 taon nang namamayani sa Russia. Lumipas ang panahon at lalo pang lumalakas at lumalawak ang impluwensya ng FSB sa loob ng Russia at ang kabalintunaan ay ginagamit nila si Putin sa bawat hakbang na kanilang plano. Pinalalakas ni Putin ang FSB sa digmaan sa Ukraine habang humihina ang kanyang kasikatan at tumitindi naman ang kapangyarihan ng FSB. Parte na ng institusyon ng politika ng Russia ang ahensya ng seguridad, kaya hindi na rin kayang galawin ni Putin ito. Paano niya magagawa iyon? Ginamit ni Putin ang FSB para kontrolin ang elite at populasyon ng Russia. 5 beses niyang pinalawak ang kapangyarihan ng FSB sa unang 4 na buwan ng 2026 ayon sa ulat ng Jamestown Foundation. Ngayon,
Kinokontrol ng FSB ang ugnayan ng mga eskolar sa Russia. Maaari rin itong harangin ang internet access ng sinuman anumang oras at magtayo ng sariling mga sentrong detensyon kahit kailan. FSB pa rin ang may kontrol sa access at paggamit ng digital channels sa Russia, ngayon at sa hinaharap. Pumayag si Putin sa lahat ng ito dahil takot siya sa sarili niyang mamamayan. Ibinigay ng FSB kay Putin ang mismong sandatang bumabalik sa kanya. Lalo pang humigpit ang kontrol habang lumalaki ang takot ni Putin. Kung hindi FSB, FSO naman ang kumukontrol sa kanya. Ayon sa Important Stories, maaring may papel din ang Federal Protective Service ng Russia sa mga paghihigpit sa internet sa bansa. Dahil sa mga balitang kudeta, pinatibay ng FSO ang seguridad sa pagbabawas ng mga lugar na dinadalaw ni Putin at mahigpit na pag-iinspeksyon sa mga bumibisita sa kanya. Hawak na ng FSO ang lahat ng media tungkol kay Putin na inilalabas sa publiko. Pareho ang FSB at FSO na dating sangay ng KGB na paborito ni Putin. Ngunit ngayon, parehong banta sa kanya. Mas makapangyarihan na ngayon ang FSB. Kontrolado rin ng FSO ang paglapit at kinaroroonan ni Putin. Maaring hindi ito napapansin ni Putin, pero unti-unti nang nabubuo ang lahat ng sangkap para sa isang tangkang kudeta. Ang masaklap, ang mga organisasyong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya ang siyang gumagalaw ng lahat ng piraso. Ipinasa ni Putin ang kontrol sa mga organisasyong ito na ngayon ay ginagamit para mas lumubog pa ang kanilang leader sa paranoia na magdudulot ng kanyang pagbagsak. Ginagamit laban kay Putin ang sarili niyang takot para mapasunod siya sa pressure ng mga organisasyong ito. Makikita natin ang isang perpektong halimbawa mula sa nangyari sa Iran. Nung nagkaroon ng malawakang protesta sa Iran sa dulo ng 2025 hanggang 2026, tumugon ng Iran sa pamamagitan ng paghihigpit sa komunikasyon. Ipinatupad ang internet shutdown habang sinubukan ng rehime ng Iran na kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpilit sa mga tao ng bansa na mapunta sa digital na pagkakabukod. Paborito sa FSB. Pwede nilang ipakita kay Putin ang nangyayari sa Iran at sabihing, mas mabuting maagapan natin ito kaysa mangyari rin sa iyo. Bigyan kami ng kapangyarihang higpitan ng internet para mapigilan ang pag-oorganisa ng mga tao sa Russia. Hindi mo akalain, nakatakda na magkaroon ng FSB ng kapangyarihang tuluyang putulin ang mga network ng internet at teleponyo sa Russia pagdating ng Pebrero, ilang linggo matapos ang mga protesta sa Iran. Ganito ang uri ng mga galaw na ni Putin mismo ay hindi nakikita at inilagay siya nito sa isang sitwasyong catch-22. Ibinigay na ni Putin ang napakarami sa kanyang kontrol, kaya unti-unti na siyang nagiging parang isang simbolikong pinuno na lang. Malakas pa rin ang impluwensya ni Putin sa Russia, pero ang totoong makapangyarihan ay ang mga organisasyong nabuo dahil sa paranoia niya. Si Putin ay desperadong kumapit sa kapangyarihan. Noong Setyembre lang, nahuli ng isang hot mic sina Putin at ang Pangulo ng China na si Xi Jinping na nag-uusap tungkol sa paggamit ng organ transplant para mapanatili silang buhay hanggang umabot sila ng 150 taong gulang. Lahat ng ito ay maaaring gamitin ng mga organisasyon ng serbisyong pansiguridad ng Russia para manipulahin si Putin. Gusto mong mabuhay hanggang 150? Kailangan mo ng proteksyon para mangyari yan. Kaya magpasa ka pa ng mga batas na magpapahintulot sa amin na gawin ang gusto namin. Alam ng mga organisasyon na hindi kusang alis si Putin sa pwesto. Kaya ang ginagawa nila ay naghahanda para sa araw na abutan na si Putin ng sarili niyang mga ilusyon. Ang tanong, alin sa mga delusyong iyon? Kung iniisip ni Putin na mabubuhay siya ng 100 at 50 taon maghihintay at magmamanipula lang sila, hayaan nilang ibigay ni Putin ang mas marami pang kapangyarihan hanggang sa hindi maiiwasang mamatay siya bago pa man yun mangyari. At pagkatapos, ang FSB at FSO ang magiging mga magpapasya kung sino ang mamumuno sa Russia. Maaring gamitin ng FSB ang paranoia ni Putin para kontrolin siya habang pinainit sa ibang bahagi ng Russia ang apoy ng rebelyon. Marami nangyayari sa Russia ngayon na maaring gamitin ng FSB para dagdagan ang takot ni Putin. Hindi lang ang mga palihim na galaw ng kanyang mga malalapit na tao ang mapapabagsak kay Putin. Kasabay ng mga galaw na ito, ilan sa mahahalagang tinig sa Russia ay tumatalikod na kay Pangulong Putin. Kami ang The Military Show. Ipinapakita namin ang buong larawan, hindi lang balita. Mag-subscribe para makita kung paano gumagalaw ang kapangyarihan. Ang takot ay isang nakakaintrigang kasangkapan. Sa halos buong panahon ng kanyang pamumuno, nagawa ni Putin na gamitin ito ng epektibo para mapanatili ang kanyang kontrol sa Russia. Matipid din siya sa paggamit ng takot. Kahit malupit ang diktadura ni Putin, hindi niya ginawa ang mararahas na paglilinis gaya ng kay Joseph Stalin sa Soviet. Mas eksakto si Putin kaysa doon. Inalis niya ang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-aresto sa kanila
pagharang sa kanilang access sa media o pagtanggal sa kanila sa pamamagitan ng mga asasinasyon na hindi nangangailangan ng uri ng pagdanak ng dugo na naranasan ng Russia noon. Gayunpaman, pareho pa rin ang mensahe ng mga dating leader ng Russia. Matakot kay Putin. Huwag kang gagawa ng kahit anong may kinalaman sa politika o ikaw nang susunod na alisin. Isang paraan nito na gumana ng 2 dekada, pero nakabatay din ito sa pagpapanatili ni Putin ng kanyang imahe bilang isang malakas na leader, habang nagpapanggap siyang siya lang ang tanging makakapagprotekta sa Russia. Mahigit 4 na taon na tayo nasa digmaan na nagdulot ng mahigit 1.3 milyong kaswalti sa Russia. Tandaan, niloloko ng FSB si Putin tungkol sa digmaan simula't simula. Ibinunyag ni Putin na mas mahina ang militar ng Russia kaysa sa inaakala at hindi rin siyang matatag na leader na lagi niyang ipinapakita. Bahagi ito ng plano ng mga organisasyon tulad ng FSB, kaya ang naratibong takot sa loob ng Russia ay nabaliktad na. Ngayon, ang mga propagandista na lagi nang inaasahan ni Putin para magpakalat ng takot sa mga mamamayang Ruso ay kabaligtaran ang mensahe. Nagsasalita na sila laban kay Putin. Sa paggawa nito, pinapakita nilang unti-unti nang nawawala ang mga matipid na paraan ng pananakot ni Putin. Maraming halimbawa ang mga military o Z-bloggers ng Russia. Matagal ng tagapagsalita ng pananakop ni Putin sa Ukraine, madalas itulak ng mga blogger ang pinakamabagsik na aksyon laban sa bansa. Habang nililimitahan ni Putin ang Telegram at iba pang plataporma, unti-unti nang tumatalikod sa kanya ang mga Z-blogger. Maraming mapagpipili ang halimbawa. Noong Marso 18, iniulat ng Moscow Times na si Ilya Rumeslo ay tumalikod na kay Putin na matagal ng isa sa pinakamatitinding Z-blogger ng Russia. Isang dating taga-suporta ng Kremlin ang nag-post sa Telegram ng 5 dahilan kung bakit tumigil akong suportahan si Vladimir Putin para sa kanyang mga tagasunod. Kabilang sa mga dahilan ay hindi lehitimong presidente si Putin at dinala niya ang mga mamamayang Ruso sa isang digmaang walang patutunguhan. Wasak ang ekonomiya, sigaw ni Rumeslo. Hirap ang pamumuhay, laganap ang pagsupil sa internet sa buong Russia, at laganap ang korupsyon. Ayon kay Blogger Z, hindi lehitimong presidente si Vladimir Putin at dapat siyang magbitiw at litisin bilang kriminal sa digmaan at magnanakaw. At hindi lang siyang tumalikod kay Putin at tahasang tumutol sa leader ng Russia sa harap ng napakalaking online na tagapanood. Si Alexei Chidaev, namumuno sa isa sa mahahalagang sentro ng pagdevelop ng mga drone ng Russia sa larangan ng labanan, ay nagpost sa Telegram noong Marso 30 na ang mga Ruso ay nasa lipunang piyudal na ngayon. Puro pribilehiyo, walang karapatan, sabi ng regular na tagapagtanggol ng Kremlin. Tinawag na may Telegram channel na may 1 milyong taga-subaybay ang opensiba ng Russia sa Ukraine na yung tagsibol na walang patutunguhan at kinundena ang sensura sa platapormang gamit niya sa pagpapalaganap ng mensahe. Ang ganitong lantad na pagpuna kay Putin at sa kanyang mga patakaran ay di maisip ilang taon nang nakaraan, nung abala pa ang mga Z-blogger sa pag-promote ng pananakop sa Ukraine. Sa mga nasa hanay ng politika, si Putin ay humaharap sa tumitinding antas ng pagtutol. Ang ilan ay banayad at ang ilan ay lantaran na talaga. Isang hindi napakilalang opisyal ang nagsabi sa Washington Post noong Abril na gusto ng mga Ruso na matapos ang digmaan ni Putin sa Ukraine. Ganito ang pangkalahatang damdamin. Tama na, sobra na. Matagal na kayong nakikipaglaban. Para sa lahat, para mas mahaba pa ito kaysa ikalawang digmaang pandigdig, ang tinatawag na dakilang makabansang digmaan. Pero hindi pa rin natin makuha ang isang rehiyon, ayon sa opisyal na bumabatikos sa patakaran ni Putin. Binanggit din ni Gennady Zyuganov, lider ng Partido Komunista ng Russia, ang nakaraan. Sa State Duma ng Russia, sinabi niyang malapit na bumagsak ang ekonomiya at posibleng maganap muli ang pag-aaklas tulad ng 1,700 at 17 laban kay Putin. At maging ang mga taong itinalaga ni Putin sa mahahalagang posisyon, tulad ng Ministro ng Ekonomiya ng Russia na si Maxim Reshetnikov, ay nagpaparinig ng banayad na puna. Diretsong sinabi ni Reshetnikov sa mga negosyante noong Abril na ubos na ang reserba ng bansa dahil ginastos lahat ni Putin sa isang digmaang hindi niya kayang mapanalunan. At naroon din si Ksenia Sobchak. Sa post sa social media para sa ika-4 na anibersaryo ng digmaan sa Ukraine, sinabi ni Sobchak na di ramdam ng mga pangunahing lungsod ng Russia ang epekto ng digmaan ni Putin. Pero nararanasan ito sa ibang bahagi ng bansa. Hindi ito makikita sa kabisera o lungsod. Ngunit nakapaloob na ito sa libu-libong tadhana ng mga tao. Kung lalagyan ng marka sa mapa ang bawat inang nawalan ng anak, asawang babae na nawalan ng asawa, at pamilyang nawalan ng mahal sa buhay na nasawi sa prente ng labanan, maglalagablab sa pula ng dalamhati at sakit ang buong bansa, ayon kay Sobchak. Bakit mahalaga si Ksenia Sobchak? Siyang inaanak ni Vladimir Putin. Kahit saan siya tumingin, nakikita ni Putin na ang mga dating kaalyado niya ay tumatalikod na sa kanya.
ang mga Z-blogger na dating nagpapakalat ng propaganda ni Putin, at ang mga politiko at opisyal na nagre-rebelde at tumatangging sumunod sa linya ng partido. Maging ang inaanak ni Putin ay sinabihan siya na tapos na ang kanyang panahon at dapat wakasan ang digmaan sa Ukraine. Nagbabalak laban kay Putin ang mga pinakamalalapit sa kanya, kaya napilitan siyang mag-survival mode. Hindi niya kayang tapusin ang kanyang digmaan. Ibig sabihin nito ay matatapos ang kanyang pamumuno, ngunit tumanggi siya magbitiw bilang presidente. Nawala na ang takot at dumarami na ang gumabatikos. Mas kumpiyansa na ang mga tao sa Rusya at ginagamit ang kanilang boses para sabihing panahon na para umalis si Putin. Ipinapakita yon ng mga survey. Sa lingguhang survey ng approval ratings, inihayag ng pag-aari ng Estado na Russian Public Opinion Research Center na bumaba ang approval ratings ni Putin sa ikapitong sunod-sunod na linggo at umabot na lamang sa 65.5% na siyang pinakamababa mula na magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ang Kremlin-alyadong Public Opinion Foundation ay nagtala rin ng pinakamababang approval rating ni Putin mula Pebrero 2022. Ayon dito, 73% ng kanilang mga sumagot ay naniniwalang maganda ang ginagawa ni Putin sa kanyang trabaho. Nagbabago ang opinyon ng publiko kasabay ng lahat ng iba pang pagbabagong natalakay na natin. Alam mo ba kung sinong natutuwa at nanonood lang sa lahat ng ito? Ang FSB at ang iba pang sangay ng KGB na ngayon ay nakakakita ng mas marami pang pagkakataon para palalimin ang kanilang kontrol, kapwa kay Putin at sa mismong Russia. Ang tanging sagot ni Putin sa lahat ng ito ay mas lalo pang higpitan ang kanyang desperadong pagsisikap na supilin ang populasyon ng Russia. Tuwang-tuwa ang FSB na gamitin pa rin si Putin para makuha ang gusto nila. Habang nakakayisa ang mga Z-blogger, politiko at tao laban sa lider ng Russia, ulat ng intelihensya ng Russia ay nagsasabing pinalalakas ang seguridad kay Putin dahil sa takot sa kudeta at mga tangkang pagpaslang. Ayon sa CNN, naglalagay ng security camera sa mga bahay ng pinakamalalapit na tauhan ni Putin para maprotektahan si Presidente mula sa panganib. Ipinatupad na ang mga hakbang na ito mula Marso 2026 ayon sa CNN. Ngunit puro pagpapakita lang ng kapangyarihan ng FSB at FSO. Sila ang nanonood ng mga footage at mga organisasyong kumukontrol sa lahat ng kilos ni Putin, sa bawat lugar na pinupuntahan niya, at sa bawat taong may access sa Pangulo ng Russia. Sa kanyang desperadong pagsubok na manatili sa kapangyarihan sa kanyang mga huling buwan o taon, ipinasa na ni Putin ang kontrol sa mismong mga taong naghahanda ng palitan siya. Mamamatay na ba si Putin bago matapos ang digmaan sa Ukraine? Sa lakas ng kapangyarihan niya sa Russia, parang patay na rin siya. Oo, kaya niya mantalumpati at utusan ng FSB na alisin ang mga humaharang sa kanya. Nagpapasa rin siya ng batas at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga piling grupo na alam na para makakuha pa ng marami, kailangan lang nilang takutin si Putin. Ang pinakamahalagang sandata ng Pangulo ng Russia ay ginagamit laban sa kanya. Ngayon, ang tanong na lang ay, sino ang tuluyang magwawakas sa pamumuno ni Putin? Ito ba ang depensa ng Ukraine na posibleng maging dahilan ng pagkamatay ni Putin bago niya makamit ang kanyang pangarap? Baka ito ang dumaraming Rusong galit kay Putin dahil sa panunupil niya habang bigo siyang mapanalunan ang digmaang siya ang nagsimula. O baka FSB mismo, ang totoong makapangyarihan sa Russia, ang magpatalsik kay Putin kapag nakuha na nila ang buong kapangyarihan at kontrol mula sa humihinang lider ng Russia. Ang isang bagay na tiyak natin ay mas marami pang gatong ang ibinubuhos sa apoy na unti-unting sumasakal kay Putin. May malaking nangyayari ngayon sa Russia habang ang ekonomiya ng bansa ay patuloy na bumabagsak mula sa isang sakuna patungo sa mas malalang kapahamakan. Hindi nagsisinungaling ang mga numero at totoong-totoo ang mga epekto nito. At maaari mong malaman ang lahat ng ito sa pamamagitan ng panonood ng aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pangsusuri sa madilim na politika ng Russia na tinatago ni Putin. Salamat sa panonood.